Hi everyone, Gian here. Bible verse for today is all about um, John 15:11. Remain in Christ. So, yun yung pinaka-topic natin for the day. Katulad ng isang sanga na konektado sa ugat. Ang ganda ng dahon, yung tubo ng dahon, green na green, ang healthy. So, ganun din po ang relationship natin with Christ na kapag konektado tayo sa ating Panginoong Jesucristo is buhay na buhay at healthy yung ating may deep connection tayo sa Kanya with Christ. Meron tayong kaligayahan mula sa Kanya. So, sabi dito sa John chapter 15 verse 11, I have told you this so that my joy may be in you and your joy may be complete. Kapag connected ka kay Jesus Christ, sinabi dito na sa mga alagad na yung puno ng ubas, yung sinasabi dito, I am the true vine, you are the branches. You have to remain in me. Kailangan nyong manatili sa akin. At dito sa verse 11, I have told you this so that my joy may be in you. Kung ano yung kaligayahan ng puno, yun ang kaligayahan ng mga sanga. So, I have told you this because my joy may be you and your joy may be complete. Ang mga bagay nito ay sinasabi sa atin ng ating Panginoong Diyos upang yung kagalakan niya ay kagalakan natin at yung kagalakan natin ay maging lubos. So, true joy cannot be found in the world. Sa mundong ito, maraming nagpapasaya sa atin. Maraming tao nagpapasaya sa atin. Punta ka lang sa mall, marami kang pwedeng bilhin dyan, then you will become happy, sasaya ka. Maraming pwedeng kainin dyan na magpapasaya sa'yo. Marami sa mundong ito na mamimit ka na tao na magpapasaya sa'yo. But at the end of the day, your heart remain empty without the Lord Jesus Christ. Kung wala ang Panginoong Jesus sa iyong buhay, kahit meron ka na lahat ng bagay sa mundo, you will still be empty. Alam mo yung may vacuum sa puso natin na kahit na meron ka na ng mga bagay na pinakaasa mo sa mga tao, pero malungkot ka pa rin. There's something missing. Sabi nga ng isang theologian or philosopher, yung puso natin, merong vacuum. So, merong space dyan that only God can fill. Yung Diyos lang yung makakapagot mo. Yung puso natin, kahit ilagay mo yun lahat ng karangyaan sa mundo na makapagpapasaya sa atin, pag wala si Kristo sa buhay mo, laging empty, laging may kulang. Kasi hindi talaga mahahanap sa mundo ang tunay na kaligayahan. Ang good news dito, yung teaching natin is, true joy can only be found in Christ. Yung totoong kaligayahan ay matatagpuan sa ating Panginoong Jesucristo. Jesus Christ offering His own joy. Kaya napakahalaga na tayo ay manatili sa ating Panginoong Jesucristo, na kung ikaw ay nagsisimulang manampalataya sa Kanya, nagsisimulang sumunod sa Kanya, magpatuloy ka sa Kanya. Kasi kahit anong problema na danasan mo, kahit marami kang pinapasan sa buhay, alam mo yun, normal yun sa ating mga tao. Lagi tayo may pasanin sa buhay, may bigatin sa buhay. Na para sa ibang tao, minsan hindi na nila ma-imagine paano ka nakakangiti, paano ka nakaka-survive, paano ka nakakapagdiwang, nakakapag-rejoice, na ang dami mo ng problema sa buhay. Kadalasan sagot, ang Panginoong Jesucristo. He's the source of joy. And if you remain in Christ, you will have the joys of Christ. And your joy will be complete. Na kahit ano pang masama sa paningin ng mundo ang dinadanas natin, meron tayong kaligayahan, at yung kaligayahan na yun ay hindi nakadepende sa mga bagay sa mundo na pabago-bago. Ang kaligayahan natin nakadepende sa Panginoong Jesus na hindi nagbabago. And this is crucial. True joy, pangatlo, can only be experienced when we obey Christ. Yung tunay na kaligayahan, mararanasan natin yan kung sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga, nakikilala natin si Jesus Christ. Lumalago tayo sa kaalaman, sino ba si Jesus Christ sa buhay natin. And at the same time, lumalago tayo sa pagsunod sa ating Panginoong sa Kristo. Laging dalawa yun. Hindi pwedeng naunawaan mo si Jesus Christ na kakilala mo siya, pero yung pagsunod mo sa Kanya, naiiwan. Kailangan sabay yun. Pagkilala kay Kristo, pagsunod kay Kristo.
At habang sumusunod ka sa Panginoong Hesukristo, kahit ano pa ang danasin mo sa buhay, kahit ano pang problema yan, magiging masaya ka kasi alam mo, in your heart of your hearts, you are obey the Lord Jesus Christ. And sabi nga sa John chapter 15, sabi nga sa dito, maganda mabasa mo yun, yung, kasi sinasabi dito, I am the true vine and you are the branches. Kayo ang sanga, ako ang puno, at kailangan nyo manatili sa akin. So, as the Father, kung papaano akong mahalin ng Ama, ay ganun ko rin kayong minamahal. Ganun po katindi ang pagmamahal ng Panginoon Diyos sa atin. So, ang Panginoon sa Kristo, hindi nakabase kung sino tayo. Salamat sa Panginoon, that is pure grace, hindi tayo pinahal ng Panginoon base sa kung sino tayo, kasi kung nakabase niya kung sino tayo, hindi tayo kamahal-mahal in the first place. Marami tayong kasalanan, marami tayong karamihan. Pero salamat sa Panginoon Diyos kasi minahal niya tayo based on the love of the Father, kung paano tayo minamahal ng Diyos Ama, ang Diyos Ama ang anak. Ganun tayo minamahal ni Jesucristo. Kaya secure yung love na meron siya para sa atin. You see that love? Ganyan tayo kamahal, hindi nakabase sa inyo. Ito'y nakabase sa pagmamahal ng Ama. Now remain in my love. Manatili kayo sa akin. Yan ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo. Paano tayo mananatili sa pag-ibig ng ating Panginoon? If you keep in my commands, you will remain in my love. So, remain in His love. Yung keyword dito is remain, manatili. Kung paano ang sangalan na natili sa puno. Tayo mga disipulo, dapat manatili sa ating Panginoon sa Kristo. At habang nananatili tayo sa Panginoon sa Kristo, kumbaga yung sustansya ng puno na umaagot sa puno patungo sa sanga, yung kaligayahan ng ating Panginoon sa Kristo na nararanasan natin, because we remain in Him. And hope this verse you will learn something. And based on this, I have told you this. Kung sumusunod kayo sa akin, you remain in me, you abide in me. Sinasabi ng Panginoong Diyos ito sa atin na kapag nanatili tayo sa Kanya, we keep away in Him, so that my joy may be in you. Kung ano yung kalagayahan ng Diyos, magiging kalagayahan din natin. And that our joy may be complete. So, merong kalagayahan sa pagsunod sa Panginoon sa Kristo. Kahit anong problema ang danasin mo, pasalam mo sa puso mo, sumusunod ka sa Panginoong Jesucristo, magiging malaya ka, magiging masaya ka, you will be satisfied. Kahit pa maraming bagay na wala ka, na meron ng iba. Pag si Kristo nasa iyo, susunod ka sa Kanya, you will be happy, you will be joyful. Kagaya ng sinasabi ng isang kanta, when we walk with the Lord in the light of His world, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abide with the Spirit, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus but trust and obey. Thank you everyone, and God bless.